Isang pala pa kay Bern. Sorry. Ay, natutulog si Daniela. Pahabol lang. Si Samuel ay hindi king, siya ay isang judge. Ang judge ay leader. Parang king na din yun, kuya. Leader sila ng Israel. Ang pinagkaiba lang kasi ng judge, ang judge nakadepende 100% kay Lord. Hindi ko sinasabi na ang king hindi. Ang judge kasi parang prophet yan. Parang prophet. Pero kasi parang gano'n na din yung status eh. Kung babasahin mo sila direct, parang king. Leader sila, leader. Pinagkaiba lang ng king, ang judge, wala siyang pagmamayari. Wala siyang gano'n. Hindi tulad ng king, meron. Pero same authority. Same authority. Pero may pagka-independent din yung king. Pwede siyang gumalaw according sa kung anong feeling niya na tama. Ang judge, hindi siya gagalaw kung hindi agree si Lord, etc. Wow. So, yun. Si Samuel, ang pinakahuling judge. Yan. So, yun. Yan. So, si Samuel pala yung nag-anon kay David, mga hindi nakakaya. Siya yung dahilan bakit nagkaroon ng King David. Ayan. So, anyway, thank you Bernadette sa yung Tagalog na mensahe. Dahil doon, susundan ko siya. Hindi pa ako magme-message, hindi pa ako magme-message. Pero susundan ko siya ng Tagalog din. Ito lang, very short lang to. Okay, concerning lang doon sa shinare niya na vision. Okay? Bago pa mawala yung shinare niya na binahagi. Binahagi. Tagalog, kailangan Tagalog. Pasensya na po. Kailangan Okay. Tayo ay... kasi mamaya English tayo diretso. Okay. Ituloy mo na ang iyong pagsasalita. Ayun. Patungkol sa kanyang nakita na mensahe galing sa langit. Tagalog, vision. Pangitain, yun. Kita niyo pangitain, yun. Ano nakakatakot pag Diba? Yung pangitain niya, kanina nakita niya na nagtutulakan, tapos mayroong sabi niya na may pagka-demonyo yung lalaki. Parang nagiging makata nito. Okay. Yun yung church. Yun yung simbahan ng... Wala kang Tagalogin. Pagdosyo mo talaga yan. Hindi, pero may iba tayo. Kung tatagalogin niya yung BAM, Be Amazed Living Ministry, ano Tagalog niya? O nga, ano? Kamangha-manghang buhay na misteryo. Mamangha. Ay, amazed pala. Ministeryo, ministry. Ang Tagalog ng ministry. Namanghang. Ministeryo yung ano. Ministeryo o simbahan. Mamangha sa nabubuhay na misteryo. Hindi kasi parang be amazed, parang Mamangha. Ministeryo. Mamangha ka sa nabubuhay ng misteryo. Bala kayo dyan, okay? hindi, sabi mo ano eh. Mamangha at ay mamangha sa nabubuhay. Sa buhay. Ay, okay, di pala Tagalog na, no? Sino ba yun? Yung buhay na yun? Walang iba kundi si Jesus. Mamangha sa... Oh, yes, ha? Lupit di pala. Ang lupit di pala ng Tagalog nun, ha? Okay. Okay, anyway. Taglish nga tayo. Okay, nahirapan ako. Anyway, okay. Pure English. Pure English. Pure English. Mamaya, mag-preach ako. Okay. Anyway, di ba may battle ng yun nga? Okay, first, gusto ko lang makita nyo, church, na hindi kailangan, pumunta tayo doon na hindi kailangan, ay, ikaw, obserbahan kita. Yung obserbahan ko, baka mamaya may verbal words ka na, may ganito ka na. Alam mo yun? Yun nga yung pinaliwanag ko sa mga kausap ko ng 31 eh. Hindi mo kailangan makita, mamunga, bago mo hugutin ang ugat. Diba? I-guess mo? Pag ikaw, tatanggalin mo lang yung bunga kaagad ng isang puno, hindi mamamatay yung puno. Ano kailangan mo gawin? Ugat. Diba? Ibig sabihin, yung pinaka-reason bakit nagkakaganon. Yun. Ibig sabihin, yung pinakita ni Lord John kay Bernadette, hindi pa namumunga. Yung bunga, yun na yung away eh. Yun yung away. May ugat yun. Ang tanong ay, ano yung ugat? Ano yun? Alam ko, I believe yung susunod na preaching, medyo magsisimula yun dun eh. Yun eh. Hindi ko sinasabi na yun lang yung ugat. Pero isa yun sa mga ugat. Yung say, kuya, marami bang ugat? Kasi pag sinabing verbal sa Bible, words yung pinaka binibigyan ng warning, hindi action. Babasahin mo sa Bible, ang daming teaching about sa words. Okay? Ito lang yung ibang teaching about sa words. Ibang verses pala.
Ready na kaya? Okay, ito example. Verses about talking too much. Proverbs 10:10, when words are many, transgressions is not lacking, but whoever restrains his lips is prudent. Proverbs 17:28. James 1:29. Lahat to about talking too much. Okay? Bibilang ba tayo dyan? Okay. Sabi dito, Ecclesiastes 9:17, the words of the wise heard in quiet are better than the shouting of a ruler among the fools. Ano ibig sabihin nun? Yung tipong nag-aaway kayo, argument, di ba? Mas mabuting tumahimik ka na lang kaysa nagsisigawan kayo. Di ba? You're talking too much. So, marami pa yan. Ito yung isa, yun yung talking too much. Meron pa dito, ito yung annoying people. Pag nagkasalita ka, nag-annoy. Ang tagal ng annoy. Ang bubwisit. Exactly. Diba, sabihin mo, pagkagising lang, negra. Ano yung gano'n? Tipong gano'n. Kapatid ko! Ayan. Isa dito, ganito. Ephesians 4:1-3, ito nakalagay. I therefore, a prisoner for the Lord, I urge you to walk in manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Ibig sabihin, with gentleness. Then, last one, ito yung sa pinakagusto ko eh. Ito about ano to eh. About, ano Tagalog ng teasing? Pangungutya. Ha? Nangungutya, nangaasar, nangiinis. Okay? Lahat na. Okay. At hindi ko na mabasahin, bahala na kayo maghanap. Ito yung mga verses niya. Philippians 2:4. Let each of you look not only to his own interest but also to the interest of others. Tapos, Ephesians 4:29. James 3:13-18. Marami dito kung gusto nyo. Ibig sabihin, ano ibig sabihin nito? Then ito pa pala, ito maganda, James 3:13-18. Who is wise and understanding among you? By his good conduct, let him show his works in meekness of wisdom. But if you have a bitter jealousy and selfish ambition in your hearts, do not boast and be false of the truth. This is not wisdom that comes from above, but it is earthly, unspiritual, demonic. For where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every vile practice. But the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere. What does it mean? It means yung mga words na yun, whether teasing, whether kung ano lahat ng words na nakita nyo, kulo pa yan. Yung nga, yung 30 days, ang dami nga doon, di ba? 30 days, ibig sabihin lahat yun. Ibig sabihin, kung pinakita ni Lord through vision na words yung pinaka main problem nung upcoming church. Di ba? Words. Words, hindi, take note ha, hindi division, hindi, kaya nga tinatanong ko eh, inaaway ba nila ako? Sabi mo, hindi. Ibig sabihin, hindi problema rebellion, hindi problema yung submission. Words. Ibig sabihin, ganito yan eh. Ang nakakapuwing, yung maliit. Hindi yung malaki. Kasi patay ka nun. Agree! Tama! Tama!